Sir, pakisabi ninyong hindi ito totoo. Hindi ba't dapat ang lugar na ito, na ating tinitirhan, ang pinakamaunlad na bansa sa buong mundo? Sa arrival lobby ng paliparan, hindi nila napigilang mapahagulgol. Sila ang mga kabataang babae, mula sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, mga anak ng mga bilyonaryo sa Makati, na lumaki ng walang anumang kakulangan. Ang kanilang matibay na pride at pananaw sa buhay ay gumuho sa loob lamang ng 5 araw na paglalakbay sa New York. Bakit sila nawalan ng pag-asa? Ano ang tunay na sibilisasyon na kanilang nasaksihan sa sentro ng kanluran na hindi matatagpuan sa mga nagkikislapang gusali ng Bonifacio Global City? Isang syudad kung saan ang isang babae ay maaaring maglakad mag-isa kahit hating gabi, isang subway system na tumatakbo ng walang mintis, at mga convenience store na nagbibigay ng serbisyong tila para sa mga hari. Ito ay hindi lamang isang simpleng alaala ng isang field trip. Ito ay isang tala ng pagkabigla at paghanga ng mga kabataang babae na nabago ang pananaw, na nakatuklas ng ibang mundo sa New York, nawalan ng pag-asa sa katotohanan ng kanilang sariling bansa, at nagkaroon ng matinding pagnanais para sa pagbabago. Ating balikan ang buong kuwento, kung paano gumuho ang kanilang mundo. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit ang mga high school students mula sa mataas na lipunan ng Pilipinas ay umuwing umiiyak at nagsasabing, "Gusto nating maging tulad ng New York," matapos ang kanilang school trip. Isang malaking isyu ngayon ang nagaganap sa Pilipinas, sa isang kilalang pribadong paaralan sa Makati, kung saan ang tuition fee pa lamang ay umaabot na sa mahigit 1 milyong piso kada taon. 25 estudyante ang ipinadala para sa isang field trip sa New York noong nakaraang taglagas. Ngunit ang problema ay nagsimula pagka-uwi nila. Ang mga video na kanilang ipinost sa social media ay umabot sa milyon-milyong views at kumalat sa buong Pilipinas. Hindi karaniwan ang naging reaksyon ng mga Pilipinong nakapanood. Totoo bang ganyan sa New York? Tayo ba talaga ay isang umuunlad na bansa? Bakit hindi natin kayang gawin yan? Maging ang mga magulang ay tumawag sa paaralan, humihiling na sa New York ding idaos ang susunod na field trip. Isang guro na may 20 taong karanasan ang nagsabi, "Nakalibot na ako sa mahigit 40 bansa. Ngunit ngayon ko lang nakita ang mga estudyanteng ganito kabigla. Sa New York lang nila ito naranasan." Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw at 4 na gabi? Pakinggan natin ngayon ang malinaw na salaysay mula sa pananaw ng gurong Pilipino. Magandang araw. Ako si Miguel Santos, isang guro sa loob ng 20 taon dito sa Makati. Noong nakaraang taglagas, naranasan ko ang pinakamemorable na biyahe sa aking buhay. Ang aming destinasyon ay New York City. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakaprestihiyoso sa bansa. Ang 25 estudyanteng babae na sumama sa biyahe ay karamihang anak ng mga pamilya mula sa mataas na lipunan ng Pilipinas. Mga anak sila ng mga bigating negosyante, kilalang abogado, at doktor. 1 taon itong pinaghandaan ng mga magulang. Sa 20 taon kong pagtuturo, nakasama ko na ang mga estudyante sa mahigit 40 bansa. Mula sa malalaking siyudad sa Europa, sa kultura ng Timog Amerika, hanggang sa Australia, karamihan sa mga lugar ay naranasan ko na. Kaya't sa totoo lang, inakala kong ang biyaheng ito sa New York ay magiging katulad lang din ng iba. Dumating kami sa airport bandang 11 ng gabi. Pagbaba pa lang namin ng eroplano at pagpasok sa terminal, doon nagsimula ang unang pagkabigla. Kahit hating gabi na, ang buong paliparan ay perpektong gumagana na parang tanghaling tapat. Sa paliparan ng Maynila, pagsapit ng 10:00 ng gabi, ang mga ilaw ay madilim at kitang-kita ang pagkakaiba sa kalinisan. Ngunit ang paliparan sa New York ay ibang-iba. Sa bawat information desk, may mga staff na nakangiting naghihintay. Ang nakakagulat ay ang kanilang mga ekspresyon. Walang bakas ng pagod sa kanilang mga mukha. Tila ba natural ng ngiti ng pag-welcome sa mga bisita. Nang tumingin ako sa sahig, hindi ako makapaniwala. Ang marmol na sahig ay kumikinang na parang salamin.
Hindi ko maintindihan kung paano nananatiling ganito kalinis ang sahig ng isang paliparan na dinadaanan ng libu-libong tao. Ang mga janitor ay agad na nagpupunas sa mga lugar na nadaanan ng mga pasahero at ang kanilang kilos ay tila isang organisadong sistema. Pagdaan namin sa harap ng banyo, lalo akong namangha. Nakita ko ang isang janitor na nakatayo sa pasukan at magalang na yumuyuko at bumabati sa mga gumagamit. Isang eksenang hindi mo maiisip sa Pilipinas. Ang mga banyo sa aming paliparan ay madalas na may amoy at kung maubusan ng toilet paper, inaabot ng ilang oras bago mapalitan. Habang naghihintay kami sa immigration, pinagmasdan ko ang reaksyon ng mga estudyante. Lahat sila ay nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang paligid. May isang estudyanteng lumapit sa akin at tahimik na nagtanong, "Sir, bakit po ganito kalinis at katahimik ang airport?" Wala akong mahanap na tamang sagot. Naisip ko na lang na siguro, ganito talaga ang New York. Sa immigration, naranasan namin ang pangalawang pagkabigla. Kahit hindi inaasahan ang pagdating ng isang malaking grupo ng mga estudyante, hindi nataranta ang mga staff ng airport. Agad silang nagtalaga ng isang staff na marunong mag-Ingles. Isinasaalang-alang niya ang edad ng mga estudyante, kaya't dahan-dahan at malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Sa harap ng automated immigration system, kapag may estudyanteng nahihirapan sa makina, agad na may lumalapit na staff para tumulong. Ang screen ay may suporta para sa iba't ibang wika, at ito ay idinisenyo para madaling sundan ng kahit sino. Sa Pilipinas, karaniwang inaabot ng 1 o 2 oras ang proseso sa immigration. Mahaba ang pila, at ang mga staff ay madalas na masungit. Mahigpit ang mga tanong at kung minsan, hindi maganda ang karanasan. Ngunit sa airport ng New York, ang lahat ng proseso ay natapos sa loob lamang ng 15 minuto. Habang papunta kami para kunin ang aming mga bagahe, isang malaking electronic board ang nakakuha ng aming pansin. Ipinapakita nito ang lokasyon ng mga bagahe sa real time, kung aling eroplano, saang conveyor belt lalabas, at kung ilang minuto pa bago dumating. Lahat ay eksaktong nakasaad. Sa amin, ang paghahanap pa lang ng bagahe ay madalas nang umabot ng 1 oras. Hindi mo alam kung saan lalabas, kaya kailangan mo lang maghintay. Ngunit sa New York, kung saan sinabi ng anunsyo, doon eksaktong lumabas ang mga bagahe sa tamang oras. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang ang airport ang maganda, kundi ang buong sistema ng bansa, ang gumagalaw ng iba. Habang naghihintay kami ng limousine bus sa labas ng airport, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang kaba na una nilang naramdaman sa isang dayuhang lugar ay napalitan ng mga matang puno ng pagkamangha. Hating gabi na nang sumakay kami sa bus. Ang loob nito ay napakalinis at komportable ang mga upuan. Napansin ng driver na kami ay mga dayuhan at magiliw siyang nagpaliwanag sa Ingles. Sinabi niyang aabutin ng halos 1 oras ang biyahe, papuntang Manhattan, at pinakiusapan kaming isuot ang aming mga seatbelt. Nang umandar na ang bus, bumungad sa amin ang tanawin sa labas. Kahit hating gabi na, maliwanag ang highway. Ang bawat poste ng ilaw ay nakatayo sa tamang distansya, at ang mga sasakyan sa kalsada ay maayos na dumadaloy. Walang sumisingit o bumubusina. Ang mga kalsada sa Maynila kapag gabi ay madilim at mapanganib. Ngunit dito, para kaming nasa ibang mundo. Pagpasok namin sa syudad ng Manhattan, nagkaroon ng bulungan sa mga estudyante. Ito ay dahil sa mga convenience store na nakikita nila sa labas, kahit hating gabi na. Maliwanag ang mga ilaw, at natural na pumapasok, at lumalabas ang mga tao. Sa Maynila, pagsapit ng alas 11 ng gabi, nag-aalangan ka ng pumasok sa convenience store mag-isa. Dahil sa takot, na baka mapahamak. Ngunit sa New York, kahit pasado 1:00 ng madaling araw, may mga kabataang babae na naglalakad mag-isa. Sa kalye, walang bahid ng takot o pagkabalisa. May mga nakasuot ng headphones na relax na naglalakad.
May mga lumalabas ng convenience store na kumakain ng ice cream. Lahat ay mukhang natural. Isang estudyante ang dumungaw sa bintana at bumulong. Hinding-hindi natin magagawa yan sa Pilipinas. Tama siya. Ang isipin na isang babae ang maglalakad mag-isa sa Maynila ng 2:00 ng madaling araw ay imposible. Kailangan mong mag-taxi, may kasama, o mas mabuting huwag na lang lumabas. Ngunit sa New York, iyon ay pang-araw-araw na eksena. Habang papalapit kami sa sentro ng syudad, nagsimulang lumitaw ang matataas na gusali. Mga opisina na hindi pa pinapatay ang ilaw. Makukulay na neon signs ang buong syudad ay gising at gumagalaw. Ang tanawin ng gabi mula sa tulay na tumatawid sa ilog ay nakamamangha. Ang mga gusali sa magkabilang pampang, ang mga ilaw na sumasalamin sa tubig, hindi ito nalalayo sa ganda ng tanawin sa gabi ng Makati, o baka mas higit pa, isang napakaringal at modernong tanawin. Dumating kami sa hotel pasado 2:00 ng madaling araw. Ngunit sa aming pagkamangha, ang paligid ng hotel ay buhay na buhay pa rin. May mga 24-hour na kainan na bukas ang ilaw. At sa mga convenience store, may mga taong nagbabayad sa counter. Sinasabing ang Makati ay isang syudad na hindi natutulog. Ngunit iba ang antas dito. Ang gabi sa Makati ay kailangan mong lakasan ang iyong loob para ma-enjoy. Ngunit ang gabi sa New York ay tila bukas para sa lahat. Habang nag-check-in, naranasan namin ang huling paghanga. Isinasaalang-alang ng staff sa front desk ang edad ng mga estudyante at binigyan kami ng mga kwarto sa isang tahimik na palapag. Detalyado niyang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Kahit pasado 2:00 na ng madaling araw, wala kang makikitang bakas ng pagod at buong puso niya kaming tinanggap. Sa elevator paakyat sa aming mga kwarto, nagkatinginan ang mga estudyante. Kahit walang nagsasalita, ramdam kong pare-pareho ang aming iniisip. Mula pa lang sa airport hanggang sa hotel, 1 oras pa lang halos ng paglalakbay. Ngunit pakiramdam namin ay napunta kami sa isang lugar na ibang-iba sa mundong aming kinagisnan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ano pa kayang mga bagay ang makikita namin sa bansang ito sa mga susunod na araw? Noong panahong iyon, hindi ko pa lubos maisip. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang mag-ingay sa hallway ang ilang estudyanteng hindi makatulog dahil sa jet lag. Nagugutom daw sila. Nang tingnan ko ang orasan, pasado 6:00 na ng umaga. Sa totoo lang, napakamot ako sa ulo. Ang paghahanap ng bukas na kainan sa umaga ay mahirap sa kahit saang bansa. Kahit sa Maynila, kung gusto mong kumain ng maayos ng 6:00 ng umaga, mahihirapan ka. 7:00 pa ang almusal sa hotel. At hindi ko naman hahayaang maghintay ng 1 oras ang mga nagugutom na estudyante. Nagtanong ako sa front desk kung may malapit na kainan na bukas ng maaga. Ngumiti ang staff at sumagot. Meron po. Sa katabing kalye lang. May isang diner na bukas. 24 oras. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang pwede kaming kumain kahit madaling araw. Lumabas kami ng hotel kasama ang 7 estudyante. Malamig ang hangin, ngunit ang syudad ay gising na. May mga nagjo-jogging, mga empleyadong nagmamadali papasok sa trabaho, at mga kabataang bumibili ng kape sa convenience store. Ang siyudad ng New York ay gumagalaw mula pa sa madaling araw. Pagbukas namin ng pinto ng diner, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at amoy ng pagkain. May ilang customer na kumakain. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagbabasa ng diaryo habang kumakain mag-isa. Isang babaeng may laptop na tila may ginagawa. 2 empleyado na mukhang pagod. Marahil, galing sa overtime. Nakapagtataka na sa ganitong oras, 6:00 ng umaga, natural na gumagana ang isang kainan. Nang makita namin ang menu, nanlaki ang aming mga mata. Dahil ito sa presyo. Ang isang serving ng pancakes ay 2.5. Ang isang set ng bacon at itlog ay 2.5. Kung ikukumpara sa presyo sa Pilipinas, hindi ito mura, ngunit para sa New York, ito ay karaniwan na. Sa Makati, kung gusto mong mag-almusal sa isang disenteng lugar,
kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 500 hanggang 100 piso bawat tao. At iyon ay para lang sa kape at isang simpleng almusal. Ang waiter na kumuha ng aming order ay hindi nataranta kahit nakita niyang mga dayuhan kami. Kahit hindi siya gaanong marunong magtagalog, nagkaintindihan kami gamit ang mga senyas at mga larawan sa menu. Mabilis din ang pagdating ng pagkain. Wala pang 10 minuto matapos kaming umorder. Puno na ang aming mesa. Pancakes, bacon, itlog, toast, isang makulay na almusal ang nasa aming harapan. Nag-atubili muna ang mga estudyante sa harap ng pagkain, ngayon lang nila nakita. Nang kagatin ng isang estudyante ang pancake, nanlaki ang kanyang mga mata. Sunod-sunod niyang sinabing, "Ang sarap," at agad na naubos ang isang piraso. Ginaya siya ng iba pang estudyante at naging masigla ang aming mesa. Sa oras ng bayaran, muli kaming nagulat. Busog na busog ang 7 tao. Ngunit ang kabuuang bayarin ay humigit kumulang HH20. Kung sa Pilipinas kakain ang 7 katao ng ganito, marahil ay gagastos kami ng mga 5,000 piso. Habang inaabot ang sukli, sinabi ng waiter. Nakakagulat na sa ganitong oras. 6:00 ng umaga. Ganito sila kabait sa mga dayuhang bigla na lang pumasok. Paglabas namin ng kainan, sunod-sunod ang papuri ng mga estudyante. Masarap, sulit ang presyo, at mababait ang mga tao. Mahirap makahanap ng lugar sa Pilipinas na mayroon ng 3 ito ng sabay-sabay, sabi nila habang umiiling. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store, o bodega kung tawagin nila, para ito sa mga estudyanteng gustong bumili ng merienda. Pagpasok namin, isa na namang mundo ang bumungad. Kahit madaling araw, ang mga produkto ay maayos na nakasalansan at puno ang mga estante. Ang mga convenience store sa amin ay madalas na masikip, madilim, at kakaunti ang paninda. Sa gabi, isinasara pa ang ilang bahagi dahil sa takot sa holdapan. Ngunit ang convenience store sa New York ay ibang-iba. Ang mas nakakagulat ay ang mga serbisyong inaalok nito. Hindi lang sila nagbebenta ng produkto, kundi pwede ka ring magpadala ng pakete, magbayad ng bills, at may ATM para sa banking. Namangha ang mga estudyante habang nililibot ang tingin. Paglabas namin ng convenience store, bumulong ang isang estudyante. Ang New York ay parang isang syudad na 24 oras nagising. Nakakainggit na kahit anong oras, kung may kailangan ka, may solusyon. Sa Pilipinas, pagsapit pa lang ng linggo, maraming tindahan na ang sarado. Ngunit dito, kahit madaling araw, lahat ay gumagalaw. Pabalik sa hotel, muli kaming namangha sa kalinisan ng syudad. Walang kahit isang basura kaming nakita. May mga sanitation workers na nagwawalis ng kalsada. Ang buong siyudad ay tila isang organismong may buhay na gumagalaw ng maayos. Pagdating namin sa lobby ng hotel, isa-isang nagsisigising ang ibang estudyante. Tinanong nila kami kung saan kami galing. Nang ikuwento namin ang aming almusal, lahat sila ay nainggit at nagsabing, sa susunod ay isama namin sila. Noon, hindi pa namin alam na simula pa lang pala iyon, ang mga tunay na kamangha-manghang bagay ay magsisimula pa lang. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, sinimulan na namin ang aming opisyal na itineraryo. Ang una naming destinasyon ay ang Central Park. Inirekomenda ito ng staff ng hotel bilang lugar kung saan pinakamagandang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga New York. Nagpasya kaming sumakay ng subway. Para sa mga estudyanteng Pilipino, ang pampublikong transportasyon ay isang hindi pamilyar na karanasan. Mayroon tayong MRT at LRT sa Maynila, ngunit karamihan sa mga estudyanteng ito ay laging nakakotse o taxi at bihirang sumakay ng tren dahil sa paniniwalang ito ay mapanganib. Pagpasok pa lang namin sa subway station, napahanga ang mga estudyante. Sobrang lawak at organisado ng loob ng istasyon. Ang sahig ay makintab at walang anumang dumi sa pader. Komportable rin ang hangin, kahit nasa ilalim ng lupa, walang mabahong amoy. Naalala ko ang hitsura ng ating MRT. Madilim, maalinsangan, at kung minsan ay may mga ipis ibang-iba dito.
Sinasabi nilang luma na ang pasilidad kaya ganoon. Ngunit kapag nakita mo ang subway ng New York, maiisip mong dahilan lang iyon. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Medyo malalim ang binabaan namin pero maganda ang bentilasyon. Kaya hindi mo ramdam na nasa ilalim ka ng lupa. Panay ang tingin sa paligid at pagkuha ng litrato ng mga estudyante. Pagdating sa platform, nakita namin ang mga taong nakapila ng maayos. Walang nagtutulakan o sumisingit. Muli kaming nagulat sa electronic board. Nakasaad dito kung eksaktong ilang minuto at segundo pa bago dumating ang susunod na tren. Tiningnan ng isang estudyante ang kanyang relo para kumpirmahin. At totoo nga, dumating ang tren sa eksaktong oras na iyon. Ang tren sa Maynila, hindi mo alam kung kailan darating. Minsan, maghihintay ka ng kalahating oras, tapos biglang 3 tren ang sunod-sunod na darating. Kaya naman, ang mga taga Maynila ay hindi na umaasa sa schedule ng tren. Ngunit dito sa New York, sinusunod ang oras hanggang sa segundo. Pagbukas ng pinto ng tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Tumabi sila sa magkabilang gilid para padaanin ang mga bababa. Nang makalabas na ang lahat, saka sila pumasok ng maayos. Walang nagtulakan o nag-agawan sa MRT. Kapag bumukas ang pinto, parang giyera. Nagkakagulo ang mga bababa at sasakay. At minsan ay may nagsisigawan pa. Hindi bihira ang may nag-aaway. Dahil sanay sa ganitong eksena, natulala ang mga estudyante sa kaayusan sa subway ng New York. Pagpasok sa loob ng tren, malinis din ito. Walang graffiti sa mga upuan at walang basura sa sahig. Makintab ang mga hawakan, sapat ang lamig ng aircon, komportable, hindi maingay, at madaling mag-usap. Isang estudyante ang nakatuklas ng isang kamangha-manghang bagay. May internet sa loob ng subway. Mukhang simpleng bagay, ngunit sa Maynila, imposible ito. Sa mga tunnel, tuluyan kang mawawalan ng signal. Agad na nagpadala ng mga litrato sa kanilang pamilya, ang mga estudyante. Dumating kami sa aming destinasyon at umakyat sa ibabaw. Nang bumungad sa amin ang isang malawak na parke, muling napahanga ang mga estudyante, ang malawak na luntiang espasyo, ang mga puno, at ang mga nagtataasang gusali sa malayo. Pagpasok sa parke, nakita namin ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Mga taong nagjo-jogging, nagbibisikleta, kahit weekday ng umaga, nakapagtataka na ganito karaming tao ang nag-eehersisyo. Ang pinaka-nakabilib ay ang mga pampublikong exercise equipment na nakalagay sa gilid ng parke. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang sign na nagsasabing kahit sino ay maaaring gumamit nito ng libre. Sa Pilipinas, para makapag-ehersisyo, kailangan mong magbayad at mag-enroll sa gym. Madalas ay libo-libo ang bayad, kada buwan. Ngunit dito, kahit sinong mamamayan ay maaaring mag-ehersisyo ng libre. May isang matandang lalaki na gumagamit ng equipment. Isang estudyante, ang lakas loob na lumapit kahit hindi sila magkaintindihan sa salita. Nagkausap sila sa pamamagitan ng senyas at masayang itinuro ng matanda kung paano gamitin ang equipment. Sabi niya, araw-araw siyang nag-eehersisyo doon. Nang makita ito, tumango ang mga estudyante. Kaya pala malulusog tingnan ang mga matatanda dito dahil napakaganda ng kapaligiran na sumusuporta sa kalusugan. Umupo kami sa isang bench para magpahinga at pinagmasdan ang paligid. Maraming pamilya ang namamasyal. Isang ama na nagtuturong magbisikleta sa kanyang anak, mga ina na nagtutulak ng stroller, isang mapayapang tanawin na parang larawan. Ang partikular na nakakuha ng aming pansin ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Lahat ay may tali at may dalang plastic bag para sa dumi. Namangha ang mga estudyante nang makita ang isang lalaking nililinis ang dumi ng kanyang aso. Sa Maynila, kahit may ordinansa, hindi lahat ay sumusunod. Pagsapit ng tanghali, isang kakaibang eksena ang aming nasaksihan. Sa iba't ibang bahagi ng parke,
May maliliit na food cart at cafe, at ang mga tao ay bumibili ng pagkain at umuupo sa damuhan para kumain. Nagpasya kaming gayahin sila. Bumili kami ng hotdog at inumin sa isang cart. Humanap kami ng pwesto at nagsimulang kumain. Malamig ang hangin at kumikinang ang sikat ng araw. Sabi ng mga estudyante, ngayon lang sila nakaranas ng ganito at panay ang kuha nila ng litrato. Pagkatapos kumain, isa pang nakakagulat na bagay ang nangyari. Kahit walang nagsabi, kusa ng pinulot ng mga estudyante ang kanilang mga basura. Ginaya nila ang nakikita nilang ginagawa ng mga Amerikano sa paligid. Habang hinahanap ang basurahan, muli naming nilibot ng tingin ang buong parke. Talagang walang kahit isang basura. Sa ganito kalaking parke na may ganito karaming tao. Napakalinis ng kapaligiran. Ang Luneta Park sa Maynila ay nagiging tapunan ng basura tuwing weekend. Sinasabing kulang sa janitor. Ngunit nang makita namin ang parke sa New York, naisip naming nasa disiplina pala talaga ng mga mamamayan ang pagkakaiba. Bago umalis sa parke, may isa pa kaming napansin. Isang pampublikong sistema ng pagrenta ng bisikleta. May mga bisikletang nakahilera sa mga itinalagang istasyon. Madali lang daw itong rentahan gamit ang smartphone. Tiningnan ng isang estudyante ang presyo at nagulat siya. Ilang dolyar lang para sa isang oras. Mayroon ding katulad na sistema sa Pilipinas. Ngunit mas mahal at hindi gaanong maganda ang kondisyon ng mga bisikleta. Bukod pa rito, madalas itong nanakawin o sirain, kaya iniiwasan ng mga tao. Bandang 2:00 ng hapon, umalis na kami sa parke. Sabi ng mga estudyante, matatandaan nila ng matagal ang oras na ginugol nila sa parking ito. Ligtas, malinis, at isang kulturang may paggalang sa isa't isa, iyon daw ang pinaka-nag-iwan ng marka. Ang sumunod naming destinasyon ay isang malaking shopping mall sa gitna ng syudad. Gusto kasing mamili ng mga estudyante, ngunit mayroon akong isang lugar na gustong-gusto kong ipakita sa kanila. Isang dambuhalang bookstore. Pagpasok sa mall, muling nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Nagulat sila na may ganito kalaking mall sa ilalim ng lupa. Mataas ang kisame at maliwanag ang ilaw, kaya hindi mo mararamdamang nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa bookstore, natulala ang mga estudyante. Mga dambuhalang estante ng libro na abot hanggang kisame, at libu-libong libro ang nakasalansan. Hindi ito mukhang bookstore, kundi isang obra maestra. Ngunit ang gusto kong ipakita sa kanila ay hindi ang gusali, kundi ang mga taong nagbabasa sa loob. Kahit weekday ng hapon, maraming mamamayan ang may hawak na libro. Ang kanilang tahimik na pagbabasa ay kahanga-hanga. Ang partikular na nakakuha ng pansin ko ay ang mga empleyadong naka-corporate attire. Hapon na, pero nagbabasa sila ng libro. Nagtanong ang isang estudyante, hindi po ba sila nagtatrabaho? Siguro. Gumawa sila ng kaunting oras para dito. Sagot ko. Nang marinig iyon, natahimik ang mga estudyante. Isang kultura kung saan ang mga abalang empleyado ay pumupunta sa bookstore sa halip na sa coffee shop. Tuwing break time, isang eksenang mahirap isipin sa Pilipinas. Ang lunch break ng mga empleyado sa Makati ay karaniwang pagbili ng salad at pagkain sa kanilang desk o pag-inom ng kape habang nagse-cellphone. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Tumingin-tingin ang mga estudyante sa mga librong interesado sila. May nagbasa ng librong nagpapakilala sa New York. Mayroon ding tumingin sa mga librong pambata. Marami ring namangha sa mga litrato sa mga coffee table book. Paglabas ng bookstore, sinabi ng isang estudyante, parang alam ko na kung bakit ganito kaunlad ang New York. Dahil may kultura ang mga tao na patuloy na matuto at mag-aral. Ang ganitong pagnanasa sa kaalaman ang tila nagpapagalaw sa buong bansa. Sumang-ayon din ang ibang estudyante. Sa Pilipinas, mayroong kultura na tila ayaw mag-aral. Itinuturing na boring ang pagbabasa ng libro. At kakaiba ang tingin sa mga taong masipag mag-aral. Ngunit sa New York, kabaligtaran, naglibot kami sa mall at namili.
Lalo nang natuwa ang mga estudyante sa mga makeup store. Sikat din sa Pilipinas ang magandang kalidad ng mga produktong Amerikano. Sinubukan nila ang iba't ibang produkto at nag-enjoy. Humanga rin sila sa serbisyo ng mga sales lady. Inirekomenda nila ang mga produktong babagay sa kanilang skin type at detalyadong itinuro kung paano gamitin. Mahirap makaranas ng ganitong antas ng serbisyo sa mga department store sa atin. Karamihan sa mga sales lady ay walang pakialam o tila naiinip. Nang papalapit na ang gabi, lumipat kami sa isang lugar na kilala sa mga kabataan. Gusto kong ipakita sa kanila ang kultura ng mga kabataang Amerikano. Pagbaba pa lang namin sa istasyon, sumalubong sa amin ang masiglang kapaligiran. Ingay ng musika, tawanan ng mga tao, makukulay na billboard. Para kang nasa isang piyesta. Sa kalye, nakakita kami ng mga street performers, mga kabataang sumasayaw sa saliw ng musika. Perpektong sabay-sabay ang kanilang mga galaw. Maniniwala kang mga propesyonal na mananayaw sila. Pagkatapos ng kanilang performance, pumalakpak ang mga manonood. Ang ilan ay naglagay ng pera sa kanilang sombrero. Nagpasalamat ang mga performer. Namangha ang mga estudyante. Hindi ka panipaniwala na ganito kataas ang kalidad ng street performance. Mayroon ding mga street performer sa Maynila. Ngunit karamihan ay hindi gaanong magaling at madalas ay magulo ang paligid. May mga insidente rin ng pandurukot, kaya iniiwasan ng mga taong manood ng matagal. Ngunit, ang lugar na ito ay ligtas at malinis. Komportable kang manood ng performance, kaunting lakad pa. May nakita kaming isang flea market. Mga batang artist ang nagbebenta ng kanilang sariling gawa. Mula sa mga alahas, painting, hanggang sa mga handmade crafts, bawat isa ay may sariling pagkakakilanlan. Sa isang stall, napahinto ang mga estudyante, mga hikaw na may modernong disenyo. Ipinaliwanag ng nagbebenta sa Ingles. Ito ay isang obra na pinagsasama ang luma at bago. Bumili ang ilang estudyante. Isang espesyal na souvenir daw ito. Habang naglilibot sa flea market, nag-usap ang mga estudyante. Nakakainggit na may espasyo para sa mga batang artist na malayang ipakita ang kanilang talento. Sa Pilipinas, bihira ang ganitong pagkakataon. Napakalaki ng gastos para magkaroon ng sining sa Maynila. Mahal ang renta, kaya mahirap para sa mga batang artist na manatili. Ngunit dito, mayroong plataporma para maipakita ng mga kabataan ang kanilang talento. Ito ay patunay na sinusuportahan ng New York ang kultura. At sining, sabi nila. Napahinto kami sa harap ng isang kakaibang cafe. Ang interior na pinaghalong vintage furniture at modernong ilaw ay nakakaakit. Gustong pumasok ng mga estudyante kaya't binuksan namin ang pinto. Mas espesyal ang loob ng cafe. May mga art piece sa pader at sa isang gilid ay puno ng mga libro. Hindi lang ito isang lugar para uminom ng kape, kundi isang espasyo para tangkilikin ang kultura. Habang naghihintay ng aming inumin, pinagmasdan namin ang paligid. Maraming kabataan ang may laptop at abala sa kung anuman. Mga estudyanteng nag-aaral, mga freelancer na nagtatrabaho, mga taong nagbabasa. Ang cafe ay nagsisilbing pangalawang opisina. Namangha ang isang estudyante. Nakakabilib na ganito sila kasipag sa isang cafe. Sa mga coffee shop sa atin, karamihan ay nagchitsismisan o nagse-cellphone lang. Pero iba ang mga kabataan dito. Sumang-ayon ako sa kanya. Mayroong pagnanasa na nararamdaman mo mula sa mga kabataan sa New York. Isang determinasyon na may marating, isang pagnanais na umunlad ito ay mababasa sa kanilang mga mata. Ang ganitong enerhiya ang tila nagpapagalaw sa bansang ito. Nang dumilim, lalong naging masigla ang lugar. Sumindi ang mga neon sign at lumakas ang musika. Lumabas ang mga tao mula sa mga kainan at pub at pinuno ang mga kalye. Lubos na na-enjoy ng mga estudyante ang kapaligiran. Kumain kami ng steak para sa hapunan dahil gusto nilang maranasan ang sikat na pagkain sa New York. Pagpasok sa restaurant, naamoy namin ang bango ng nilulutong karne. Itinuro ng staff kung paano ito kainin ng tama. Sa una, nag-aalangan pa ang mga estudyante.
ngunit nasanay din agad. Sunod-sunod ang kanilang papuri sa sarap. Sa oras ng pagbabayad, muli kaming nagulat. Busog na busog ang 25 tao. Ngunit ang gastos bawat isa ay nasa 60 punto. Kung kakain ka ng ganitong kalidad ng steak sa Pilipinas, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 3,000 piso bawat tao. Umiling ang mga estudyante at sinabing hindi sila makapaniwala. Pabalik sa hotel, habang naglalakad, nag-usap kami ng mga estudyante. Sabi nila, sobrang dami nilang nakita sa isang araw, kaya nalilito ang kanilang isipan. Lahat daw ay iba kumpara sa Pilipinas. At sa mas magandang paraan, tahimik na sinabi ng isang estudyante. Gusto kong manirahan sa New York. Kahit kalahating biro, seryoso ang kanyang mukha. Tila ganoon din ang iniisip ng ibang estudyante. Dumating ang aming huling umaga. Mas maaga silang gumising para mag-impake. Kailangan naming pumunta sa airport sa hapon. Pagkatapos ng almusal, nagpunta kami sa aming huling destinasyon. Isang sikat na lugar para sa mga turista na malapit lang sa hotel. Dahan-dahan silang naglakad. Na tila ba gusto nilang ikintal sa kanilang isipan ang huling tanawin ng New York. Kinuhanan nila ng litrato ang iba't ibang sulok ng syudad at pinagmasdan ang mga dumadaang tao. Pagdating namin sa destinasyon, marami ng tao. Nakahilera ang mga tindahan ng souvenir, damit, at alahas. Nagningning ang mga mata ng mga estudyante. Naunang pumunta ang mga babae sa isang make-up store. Sikat ang mga brand dito. Pagpasok sa tindahan, binati kami ng sales lady sa Ingles. Maayos na nakadisplay ang mga sample products. Tiningnan ng sales lady ang balat ng bawat estudyante at inirekomenda ang mga produktong babagay sa kanila. Itinuro rin niya kung paano gamitin. Humanga ang mga estudyante sa ganitong serbisyo. Mahirap maranasan ito sa mga tindahan sa atin. Isang estudyante ang bumili ng isang shopping bag na puno ng produkto. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang ina, kapatid at mga kaibigan. Makatuwiran daw ang presyo at maganda ang kalidad, kaya't nasiyahan siya. Bumili kami ng merienda sa isang food cart. Namangha ang mga estudyanteng unang beses makatikim ng pretzel. Nahumaling sila sa alat at init nito. Pumasok kami sa isang souvenir shop. Moderno ang disenyo ng mga tradisyonal na produktong Amerikano. May mga manika, tradisyonal na postcard, at damit na may tatak na I love NY. Maingat na pumili ang mga estudyante ng mga regalong iuuwi. Binigyan sila ng espesyal na diskwento ng may-ari. Salamat sa pagbisita sa New York, sabi niya. Muling naantig ang mga estudyante sa kabaitan. Naramdaman daw nila ang init ng pagtanggap ng mga Amerikano. Kumain kami ng New York-style pizza para sa tanghalian. Puno ng mga turista ang pizzeria. May mga litrato at paliwanag sa Ingles ang menu, kaya madaling umorder. Nang dumating ang pizza, namangha ang mga estudyante. Para itong isang obra maestra. Lahat ay nabighani sa lasa nito. Pagkatapos kumain, dumaan kami sa isang lumang simbahan. Natahimik ang mga estudyante sa karangalan ng lumang gusali. Pumasok kami sandali at tahimik na umupo. Isang mapayapang sandali, umupo kami sa hagdanan sa harap ng simbahan at nag-usap. Binalikan ng mga estudyante ang kanilang mga karanasan sa nakalipas na ilang araw. Higit pa sa inaasahan namin. Sabi nila, hindi namin masyadong kilala ang New York dati. Pero ngayon, ito na ang paborito naming syudad. Tahimik na sinabi ng isang estudyante. Babalik ako dito. At gusto kong manatili ng mas matagal. Tumango ang ibang estudyante. Lahat sila ay sumang-ayon na napakaikli ng ilang araw. Pagsapit ng hapon, bumalik kami sa hotel. Kinuha namin ang aming mga gamit at sumakay ng bus papuntang airport. Kahit mabibigat ang kanilang mga shopping bag, masaya ang kanilang mga mukha. Ang mga binili nila sa New York ay magiging mahalagang alaala, sabi nila habang nakangiti. Nang umandar ang bus, nakatitig sila sa labas ng bintana. Tila ba gusto nilang ikintal sa kanilang isipan ang papalayong tanawin ng New York. May bumulong, babalik ako. Dumating kami sa airport.
Ito ang parehong lugar kung saan una kaming tumapak ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng mga estudyante ay tuluyan ng nagbago. Ang dating pagkamangha ay napalitan ng lungkot sa pag-alis. Habang nagche-check-in, nagpasalamat kami sa staff. Napakasaya ng aming pananatili sa New York, sabi namin. Ngumiti ang staff at sinabing, sana'y bumalik kayo. Salamat sa pagmamahal ninyo sa aming siyudad. Lumipad ang eroplano at sa labas ng bintana, unti-unting lumayo ang kalupaan ng Amerika. Pinanood ng mga estudyante ang papaliit na mga ilaw, puno ng panghihinayang, may kumuha ng litrato para itago ang huling larawan ng New York. Kinabukasan, dumating kami sa airport ng Maynila. Sinalubong kami ng mga magulang. Sabay-sabay na nagkuwento ang mga estudyante tungkol sa New York. Nagbago ang ekspresyon ng mga magulang mula sa pagkasabik tungo sa pagkabigla. Pagbalik sa paaralan, isang malaking bagay ang nangyari. Nagsimulang mag-post ang mga estudyante ng mga litrato at video ng kanilang biyahe sa New York sa social media. Sunod-sunod ang pag-upload. Naging paputok ang reaksyon. Nagulat ang kanilang mga kaibigan sa Pilipinas at nag-iwan ng komento. Hindi ko alam na ganyan pala kaunlad ang New York. Mabilis na tumaas ang bilang ng views. Ang pinakasikat ay ang video ng syudad sa gabi. Ang video na nagpapakita ng mga babaeng ligtas na naglalakad mag-isa kahit hating gabi. Imposible yan sa Pilipinas, sabi ng mga tao. Nabigla. Umabot sa mahigit 2 milyong views. Sunod-sunod ang mga komento na may parehong sentimiento. Bakit? Hindi natin kayang gawin yan. Marami ang mga post na may halong panlulumo. Sinasabi nating tayo ang Pearl of the Orient. Pero hindi man lang natin kayang garantiyahan ang pangunahing kaligtasan. Tumaas din ang interes ng mga magulang sa New York. Dagsaan, ang mga tawag sa paaralan. Ang hiling, gawing New York din ang susunod na field trip. Dumami ng husto ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang anak doon. Pinakiusapan din akong magbigay ng isang espesyal na lecture sa paaralan. Ibahagi ko raw ang aking karanasan sa New York sa ibang mga estudyante at guro. Napuno ang auditorium. Lahat ay interesado sa bansang iyon. Sa lecture, tapat kong ikinuwento ang lahat ng nakita ko sa New York. Ang episyenteng sistema, ang antas ng disiplina ng mga mamamayan, at higit sa lahat, ang mainit na pagtanggap sa mga dayuhan. Nakikinig nang mabuti ang mga manonood. Ang oras para sa tanong at sagot ay humaba ng higit sa inaasahan. Totoo bang ganoong kaligtas sa New York? Kumusta ang edukasyon doon? Gaano kamahal ang bilihin? Lahat sila ay gustong malaman ang tungkol sa New York. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit. Gusto pa raw nilang malaman ang tungkol sa New York. May nagsabing nagsimula na siyang manood ng mga palabas na gawa sa Amerika at mayroon ding gustong mag-aral ng Ingles ng mas mabuti. Hindi nagtagal, nagsimulang magplano ang paaralan ng isang exchange program sa isang paaralan sa New York. Sa susunod na taon, mas maraming estudyante ang bibisita roon. Ang mga estudyanteng nakapunta na ay nagbibigay ng payo sa kanilang mga nakababatang kasama. Ang hindi inaasahang biyaheng iyon ay nagbago ng maraming bagay. Nagbago ang pananaw ng mga estudyante. Nagbago ang programa ng paaralan. At nagsimulang magkaroon ng interes ang mga kabataang Pilipino sa isang bansang tulad ng Amerika. Hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga estudyanteng kasama ko noon. Lahat sila ay hindi makalimutan ang kanilang oras sa New York. May isa pa ngang nag-apply sa isang unibersidad doon. Sa loob ng 20 taon, nakalibot ako sa mahigit 40 bansa, ngunit ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Hindi ko akalain na ang isang maliit na biyahe ay lilikha ng ganito kalaking alon. Muli kong naramdaman ang kapangyarihan ng isang lugar tulad ng New York. Ito ay naging isang hindi malilimutang bansa para sa aming lahat. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kumusta ang nakakagulat na istorya ng field trip sa New York ng mga estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan?
Mangyaring mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang salaysay na ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong pakikinig.